Tingnan mo, Kim! Tinuro ko ang giraffe. Ngayon lang ako nakakita ng giraffe. Nasa may puno ito at kinakain ng mga dahon. Nasa Zoo Zurich kami ngayon at masasabi kong sobrang laki ng zoo na ito. Marami ring mga animals na halatang alagang-alaga talaga. Niyakap ni Kim ang aking bewang. He placed his chin on my shoulder. Napahagik-hik ako nang maramdaman ng kanyang hininga sa aking tenga. Parang naramdaman naman niya yon dahil hinipan niya ang aking tenga na ikinatawa ko ng malakas. Hinampas ko siya sa braso. Ang kulit mo! Natatawang ani ko sa kanya. Lumayo ako sa kanya at itinaas ang hood ng aking coat. Sa totoo lang, may araw dito sa Switzerland, pero malamig pa rin ang hangin. Kapag nga nagsasalita kami, may fog na lalabas eh. Noon napapanood ko ito sa K-drama sa mga ganitong eksena. Di ko inakalang mararanasan ko na ito ngayon. Pinisil ni Kim ang aking ilong at matunog akong hinalikan sa pisngi. Look! Tinuro nito ang parte kung saan may mga gorilla. At kita kong natawa ang mga turista nang makita ang isang gorilla na may ginagawa sa ano nito. Napahagikik ako at natawa ng malakas nang kinain nito ang puting bagay na lumabas. Grabe, ganun pala yun? Hindi ko mapigilang komento. Marami pa ang kumukuha ng videos tungkol sa ginawa ng gorilla. Kinuha ko ang aking cellphone sa bag at itinapat ang camera sa amin ni Kim. I tiptoed and wrapped my left arm around his neck. Ang isa naman ay nakahawak sa camera. Smile, Kim! Ngumiti ako ng malawak at hinalikan naman ako ni Kim sa pisngi. Nangingiting napairap na lang ako nang maramdaman ang pagtahip ng aking puso. Highs, Kim and his ways. Hinampas ko siya sa braso ngunit kinuha niya lang ang aking kamay at hinalikan niyon. Kanina ka pa chancing? Saad ko sa kanya. Yung mga tao naman dito parang wala lang talaga. Mukhang sanay na talaga silang makakita ng mga ganitong bagay. Dahil doon, nakampante na lang ako sa pang-chancing niya. Gusto ko rin naman eh. Tiningnan ko ang kuha ng aking cellphone at napangiti ng malawak. I'm smiling at the camera and Kim is kissing my cheek. Naramdaman ko ang pagyakap ni Kim sa akin patagilid at ang paghalik nito sa aking sintido. Kahit na may suot ako na hood, lihim akong napangiti. Shit naman eh, ang sweet niya. Ang cute natin. Ani pa nito. Marahan ko siyang siniko at bumelat. Ako lang kaya? Muli itong pinisil ang aking ilong. Ano ba tong si Kim? Ang hilig mamisil ng ilong? Napanguso ako at tinabig ang kamay niya. Kim chuckled. Ang clingy niya sa akin nung isang araw pa siya. He intertwined our fingers. Napatingin naman ako roon. Hanggang ngayon, it feels surreal. Di ko inakalang ganito pala ang pakiramdam na mahalin pabalik ni Kim. I smiled to myself as I tried to calm my raging heart. Nagangat ako ng tingin at nanlaki ang aking mga mata nang may madaanan kaming elephant. Mahina akong napasinghap at umawang ang aking mga labi. First time kong makakita ng elephant. Dalawa pa sila at sobrang laki. Ang cute nilang tignan. Kim, picturean mo ako! I squealed in delight and gave him my phone. Magpo-post na sana ako nang bigla niya akong inakbayan at itinapat sa amin ng camera. Kuhang-kuha ang dalawang elepante sa likod. Ngumiti ako ng malawak at nag-peace sign. Kumuha pa si Kim ng ilang shots bago tumigil. Tiningnan ko ang kanyang kuha at napangiti. Shucks, para kaming mag-asawa na nasa honeymoon stage pa lang. Haharapin ko na sana si Kim pero napangiwi ako nang maramdaman ang pananakit ng aking paa. I brought my right feet to my hand and massaged it lightly. Kanina pa kasi namin iniikot itong Zoo Zurich. Talagang sobrang laki kasi eh. Are you tired? Kim asked me. He handed me a bottle of water, which we bought at the stall near the entrance. Kinuha ko naman yon at uminom, pagkatapos ay muling inabot sa kanya ang bote. Oo, ikaw, pagod ka na rin ba? Baling ko sa kanya. He just smiled at me. Malamlam ang kanyang mga mata at parang binalot ng init ang aking puso. Habang nakatingin sa kanyang mga abuhing mata. Makita lang kitang masaya, nawawala na ang pagod ko. Kinagat ko ang aking pang-ibabang labi nang marinig ang kanyang sinabi. Mahina ko siyang hinampas sa braso. Ang corny. Manahimik ka nga. Nakayuko kong ani. Shit naman eh. Nagawa pang bumanat ng loko. Hindi ko inakalang grabe pala siya kung makabanat. Kinilig ka naman. Nangaasar na saad niya kaya pabiru ko siyang sinamaan ng tingin. Totoo naman kasi eh. Hindi ko yun ide-deny sa sarili ko. Pero of course, hindi ko ipapahalata kay Kim no? Hindi muna ako bibigay. Kanina pa tayo paikot-ikot Kim. Pahinga na tayo. Yaya ko sa kanya.
He wrapped his arm around my shoulders and nodded to me. Okay, punta tayo sa Zoo Cafe. May Zoo Cafe kasi sa entrance eh. Sobrang convenient. Nagugutom ka na ba? Tanong niya pa sa akin. My stomach growled. Napanguso ako. Sinagot ng tiyan ko ang tanong mo? Malakas siyang natawa dahil doon. Sino ba naman ang hindi magugutom? Eh halos isang araw na kaming nagpaikot-ikot tapos mukhang hindi pa talaga namin naikot ang lahat. We began to walk towards the zoo's exit. Patingin-tingin pa ako sa paligid. Grabe, sobrang dami ng mga pananim at kahoy dito. Ibang-iba sa mga zoo na napuntahan ko noon. Where do you want to go next? Tanong ni Kim habang naglalakad kami. Napatingin ako sa aking relong pambisig na inadjust ni Kim kanina upang maging akma sa Switzerland time. 2:00 pa lang ng hapon. I looked at him and smiled. Kita ko pang natigilan siya at napatitig sa akin. Bakit kaya? Hindi ko na lang siya pinansin. Surprise me? Kung pagod ka na, we can go back to Mark Gasey. Tumangu-tango siya na parang wala sa sarili. Kumunot ang noo ko. Ano bang nangyayari sa kanya? Tinapi ko siya sa pisngi kaya napakurap siya. Okay ka lang ba, Kim? Muli siyang napakurap. He let out a sigh and messed my hair. Yup, it's just that. Napapatulala na lang ako sa'yo kapag nakikita kang ngumingiti. Natigilan ako nang marinig ang kanyang sinabi. My heart did backflips and I could see nothing but Kim's eyes staring at me. What? Blood crept up to his cheeks. He cleared his throat and dropped his gaze. Oh shucks, Kim's blushing. Let's go. Saad niya sa matigas na boses. Hinila niya pa ako pero hindi ako gumalaw. He let out a frustrated sigh. Para bang nahihiya na siya na ikinangiti ko. Wow, may hiya pala siya. Please, Sophie. Wika niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Napangiti ako ng malawak at pumunta sa kanyang harap. Showing my smile to him. Aasarin ko siya ng todo. Nagbaba siya ng tingin at nangingiting naiiling. You really like teasing me, don't you? He said, followed by a light chuckle. Muli niya akong inakbayan. Natawa ako ng malakas at kinurot siya sa tagiliran. In love na siya sa akin. Asar ko pa sa kanya. Natawa lang siya sa sinabi ko at naramdaman ko ang pagtingin niya sa akin. Lagot ka kapag tuluyan ka ng mahulog sa akin. Wika niya pa. Napangiti na lang ako at hindi na lang nagsalita pa. Nahulog na ako sa'yo, Kim eh. Matagal na. What do you like to eat, Kim? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa menu. Tiningnan ko siya at kita kong tumaas ang kanyang isang kilay habang nakatingin sa akin. May ngiti naman sa kanyang mga labi. That's supposed to be my line, because I'm the one who's gonna treat you. But to answer your question, dumukwang siya papalapit sa akin at lumawak ang kanyang ngisi. Pwede bang ikaw? Nahigit ko ang aking hininga. Tiniklop ko ang menu at hinampas iyon sa kanyang balikat. Tawang-tawa naman si Kim na bumalik sa kanyang upuan. Ano na naman ba itong pinagsasabi niya? Umayos ka nga riyan, Kim. Yang bibig mo talaga ang dumi-dumi. Mas lalo siyang natawa. Napangiti ako ng malawak. Ang sarap makipagbiruan at makipagtawanan kay Kim. Hindi ko inakalang may ganito pala siyang side kasi ang sungit kaya niya sa akin noon. Tumigil siya sa pagtawa at nakatitig lang sa akin. What? Ano na naman? Para namang napansin niya ang pagtataka ko dahil bumukas ang kanyang mga labi upang magsalita. Ang ganda mo. Shucks, ano ba yan? Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mga pisngi at nagsimulang magwala ang aking puso. Ang sada naman kasi ng pagkakasabi nun eh. Mambobola? Mahinang sambit ko. Sapat lang upang marinig niya. Ngumiti siya na abot hanggang mata. Kinagat ko ang aking pangibabang labi nang makaramdam ng kiliti. Ang pogi naman. Cute rin. My gosh, the duality. Ganun talaga. Para naman tumalbog ka papunta sa puso ko. Nangingiting saad niya na ikinakurap ko. What the? Nang makabawi ay inirapan ko siya. Yan na naman ang mga banat niya. Saan mo ba napupulot yung mga banat mo ha? Marunong ka pala sa mga ganyan? Natatawang ani ko. Ngumiti naman siya sa akin at tinukod ang kanyang mga siko sa mesa. Pinagsugpong niya ang kanyang mga kamay and he placed his chin at the top of his knuckles. Mataman siyang nakatitig sa akin na para bang iniisip ang sinabi ko. Ramdam ko ang pagwala ng aking puso nang makita ang kanyang mga titig. Kung noon, galit at diskusto ang nakikita ko. Ngayon, pagmamahal na. At sa tuwing makikita ko yan sa kanyang mga mata, umiinit ang aking puso. He opened his mouth to speak.
I don't know, Sophie. Ewan. Siguro simula nung nalaman kong mahal na pala kita. March 26 ang birthday mo and you're 3 years older than me. I know na may 3 kang kapatid tas puro lalaki. Ikaw, si JR, Jessie at Jay. Walang babae sa inyo. Sabi pa ni Miss Windy noon, ang kulit nyo raw sobra. Parati niyong pinapasakit ang ulo niya. Babaero ka rin. Mahabang wika ko. Ewan kung anong trip namin ngayon. We just check kung ano ang bagay na alam namin sa isa't isa. It's been a week at kahit saan lang kami gumagala. Kapag kumakain naman kami, dun talaga sa malayo kung may malapit man. Ani pa ni Kim, he wants to tour me around Switzerland. Di na lang ako nagreklamo pa. Kagagaling lang namin sa Montreux at talagang sobrang layo. We traveled by train pero worth it naman. Napakamot sa batok si Kim nang marinig ang sinabi ko. Bakit? Totoo naman kasi ang sinabi ko eh. Ang dami niya raw kayang babae noon, sabi ni Mr. Enzo. Na mga problema nga ang mga ito tungkol sa pagiging babaero ni Kim eh. Noon lang, it all changed when you came. Depensa pa nito. Napairap na lang ako. We, scam. May pa it all changed when you came pa ang loko. Che, it all changed when your father told you na ililipat sa akin ang mana mo. Napakamot na lang siya ng kilay. Ayan, di na siya makapagsalita dahil totoo ang sinabi ko. Ikaw, what do you know about me? Taas kilay kong tanong sa kanya. He smiled playfully at tumayos ng upo sa kama. July 21 ang birthday mo and you have a sister. Ikaw ang breadwinner sa pamilya. You're 26 and you have a childhood friend. He rolled his eyes at the mention of my childhood friend. Natawa ko ng malakas. Nagpatuloy naman siya. 34, 24, 38. Ang vital statistics mo and your height is 5'2". Humihilig ka rin ng malakas kapag natutulog. Hinampas ko siya sa braso at tawa naman siya ng tawa. Kailangan pa bang isali yun? Loko ka ba? Hindi kaya ako humihilik ng malakas, ikaw kaya yon, scam ka? Nanlalaki ang mga matang wika ko sa kanya. Mas lalo lang siyang natawa at pinisilang ilong ko. At pagkatapos ay hinalika ng tungkino na ikinakurap ko. Tumahip ang aking puso sa kanyang ginawa. Okay, that was unexpected. Kapag natutulog ka, gusto mo talaga na may kayakap o mayayakap sa'yo. Then, you were jilted by your groom. Tumaas ang aking kilay. He stated the most obvious fact about me. Kailangan pa ba talagang sabihin yon? Loko ka talaga kahit kailan? I snorted and crossed my arms over my chest. Matunog niya akong hinalikan sa pisngi na ikinakurap ko. Bakit ba ang hilig manggulat nitong si Kim ha? Naman eh, yung puso ko nagwawala na naman. Because that's how we met, Han. Hindi ko kayang isipin ang buhay na mayroon ako ngayon kapag tuluyan kayong ikinasal ng lokong yun. Hinaplos niya ang aking pisngi at malamlam ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin. I gulped. Maybe that really meant to happen. Kasi kung hindi nangyari yun, baka hanggang ngayon, loko-loko pa rin ako. Pinisil ko ang kanyang ilong. Hanggang ngayon pa rin kaya? Grabe ka mang asar sa akin. Idagdag pa yung mga banat mong hindi ko alam kung saan mo napulot. Napangiti siya ng malawak sa narinig. Tumikhim ako upang pakalmahin ang sarili ko. Yan na naman ang ngiti niya na halatang galing talaga sa puso. Shucks, mas lalo siyang pumogi. Mas lalo akong nai-in-love. Char. Kilig ka na naman sa mga banat ko. Am I now making your heart beat fast like how you did mine? Nag-iwas ako ng tingin at pinapakiramdaman ang aking puso na nagsusimigaw sa kilig. It's beating for Kim. Kung alam mo lang, Kim. Kung alam mo lang. Ang puso ko ang naunang tumibok para sa'yo. Binigyan ko siya ng tinging mapang-asara. Secret, hulaan mo? I wiggled my brows. Natawang naiiling na lang siya bago kinabig ang aking ulo at hinalikan ako sa sentido. Kanina pa siya nang hahalik. Gusto ko rin naman. Nilayo niya ang kanyang mukha sa akin at pinakatitigan ako sa mga mata. Let's eat? I nodded. Bumaba naman kami sa kama. Hindi pa kasi kami kumakain ng hapunan. We just want to rest for a couple of minutes. Napagod kasi talaga kami sa gala namin. And I really enjoyed Kim's company. Ang dami na nga naming nakuhang pictures na kaming dalawa ang laman eh. Anak na lang ang kulang. Char, ano na naman ba tong iniisip ko? Ang halay na naman. Bumaba na kami ni Kim sa ground floor kung saan naroon ang kainan ng Mark Gassay Hotel. The lights they are using are warm, making the hotel appear luxurious and elegant. I turned to look at Kim.
May pool sila rito, Kim, no? Imposible naman kasing wala sa laki ng hotel. Tumango naman si Kim at saglit akong binalingan ng tingin bago tumingin sa dinaraanan namin. Nakaangkla ang aking kamay sa kanyang braso. Humilig ako sa kanyang matitigas na muscles. Ang harot. Do you want to go there tomorrow? Sunod-sunod naman akong tumango. Nagdala kaya ako ng swimsuits, puro two-piece pa. Nag-init ang aking mga pisngi sa isiping yun. Pero agad ko rin iyon iwinaglit sa aking isipan. As if naman kaming dalawa lang ni Kim sa pool. Sure naman na marami kami, no? Kung kami lang dalawa ni Kim, talagang magwawala ako. Okay, may sauna rin sila rito. Ayaw mong subukan? Napaisip naman ako sa narinig. Mukhang iyon yata ang mga nakikita ko sa Korean dramas tapos minsan, doon pa sila matutulog. Napanguso ako. Ewan, ikaw, gusto mo ba? Mukha kasing ang init-init eh. Ginulo niya ang aking buhok at natawa ng mahina. Mukhang para lang talaga yon sa mga need talagang magpainit. Pero anong silbi ng sauna kung nandito naman si Kim? Ang harot. Napahagikik ako sa aking naisip. Ang halay ko na talaga. So, anong oras mo gustong pumunta ron? May nadaanan pa kaming bar na sobrang ganda rin. May nakita akong sign na Igniv Restaurant at doon kami pumasok. Nang makahanap kami ng upuan, agad kaming umupo. Kumunot ang aking noo. Sa pool kaya? Mas maganda pag umaga para whole day tayo sa pool. Namiss ko nang mag-pool. Pumalakpak ako ng mahina. Na-excite na kasi talaga ako eh. Habang ini-imagine ko pa lang. Kita kong napangisi si Kim nang marinig ang sinabi ko. Sa di malamang dahilan, bigla akong kinilabutan. Ewan, may something kasi sa ngiti niya or nag-overthink lang talaga ang mahalay kong utak. Okay, punta tayo ron at 9. I'll just order food. What do you like to eat? Binuksan ko ang menu at napalunok ako sa presyo. Although hindi ko alam kung magkano yun kung i-convert dito sa pesos, alam kong mahal. Nakangiwi kong tiningnan si Kim. He snorted. Eat what you want to eat. I have lots of money, Han. Di siya na mayaman. I rolled my eyes heavenwards and looked at the menu. Wala ba talaga silang rice dito? Napanguso ako. Gusto kong matry itong golden egg na dessert tapos ito ring Uberbakines Casitos Meat. Kainis! Ano to? Humagalpak ng tawa si Kim sa narinig. Napakamot ako sa kilay. Sa hindi ko alam kung paano i-pronounce eh. Inikutan ko siya ng mga mata. Basta yun na yun. Tas ito yung ring-braised beef. I wiggled my brows. Sa lahat ng sinabi ko, golden egg at braised beef lang ang na-pronounce ko ng tama. Pero at least diba, 2/3. Pero ang dami ko namang nai-order. Tumatakaw yata ako ah. Natatawang tumangu-tangu naman si Kim bago itinaas ang kanyang kamay. Tumawag siya ng waiter at may lumapit naman sa amin. The waiter greeted us with a smile and we greeted back. Lumapit ito kay Kim na hawak ang menu. Nakatingin lang ako sa kanilang dalawa na nag-uusap. And Kim pronounced all the dishes so well. Shucks, ang hot niyang tingnan. Nilibot ko ang aking paningin sa loob. The walls are black and the ceilings are high. Kulay black din ang ceiling at sa gitna ng room ay may pabilog na chandelier. It radiated warm lights. Lahat din ng upuan dito ay puro couch. Overall, the restaurant screams elegance. Halatang para sa mga mayayaman. Shucks! It also radiates a classical American flair with a modern touch. Ang calming tignan. Do you want to go to Igniv Bar after this? Their cocktails are worth a try. Binalingan ko si Kim ng tingin. Nakatingin siya sa akin at nakaalis na rin ng waiter. Naningkit ang aking mga mata habang nag-iisip sa presyo. Parang sumakit na yata ang ulo ko. Pwede rin pero ikaw na lang ang uminom. I grimaced. Although gusto ko ring subukan pero shucks. Nakakahiya pa rin no? Marunong naman akong mahiya. You're thinking about the price again? Ni Kim na para bang alam kung ano ang nasa isip ko. Napakamot na lang ako ng aking kilay. Kasi naman ang mahal kaya. Reklamo ko. Tapos panigurado sobrang mahal nun pero isang lagok lang. Napanguso ako nang marinig ang kanyang pagtawa. Facts only. You have to try their cocktails, Han. They're the best. Pagkukwento pa nito, I arched my brow. Mukhang sugi ka talaga rito sa Igniv ah. Siguro kapag pumupunta ka rito noon lalo na sa bar, may babae ka talaga na nadadala sa kwarto mo no. Napangiwi siya nang marinig ang aking sinabi at nag-iwas ng tingin. Nanlaki ang aking mga mata. So, totoo nga? Hala, wag na nga lang tayong pumunta sa bar. Pumunta ka mag-isa.
Inirapan ko siya. Sa isiping pumunta siya sa Igniv bar noon at may nakausap na babae, kumukulo na ang dugo ko. Noon lang naman yun, Han. I swear, nagbago na ako. Tiningnan ko siya at halatang sinseridad sa kanyang mga mata. Tinaasan ko siya ng kilay. Alam ko namang nagbago na talaga si Kim mula nung makasal kami. Pero ewan, nagsiselos talaga ako kapag iniisip ang pambababae niya noon. Ikaw lang naman wala nang iba. Huwag ka nang magselos. Nanlaki ang aking mga mata nang marinig ang kanyang sinabi. Humagalpak siya ng tawa nang makita ang aking reaksyon. Halata ba? Shucks, I cleared my throat. Hindi kayo. Bakit ba ako nautal? Shucks naman His eyes are glistening with amusements as he look at me. Okay, as you say. But your eyes can't deny it, Han. Nagbaba ako ng tingin at kinagat ko ang aking pangibabang labi. Halata pala talaga. As of now, I think you're still confused. Just like what I felt before. Nevertheless, I'll wait for you, Han. Mahal kita. Nahigit ko ang aking hininga at tumahip ang aking puso. No, Kim. I'm not confused. Mahal na kita noon pa man. Tara na! Yaya ko kay Kim nang makalabas na ako sa banyo. I'm wearing a black two-piece bikini at pinatungan ko muna ng sundress na hanggang sa gitna ng aking hita ang haba. Manipis ang tela nito pero hindi see-through. Tamang-tama lang. Tumayo naman si Kim mula sa pagkakahiga at sinuri ang aking kabuuan. Nakasampay naman ang aming mga tuwalya sa aming balikat. He smirked. I rolled my eyes. Ano na naman kaya ang iniisip ng mokong? Hoy, wag mo kong minamanyak, loko ka? Sita ko sa kanya. He just chuckled and wrapped his arm around my waist as we walk outside the room. Bigla akong nakaramdam ng kilabot nang maramdaman ang init ng kanyang palad. Nilock muna ni Kim ang room namin bago kami naglakad papunta sa elevator. Napangiti ako ng malawak. Na-excite na talaga ako. Dito pa lang, parang gusto ko na kaagad lumusong sa pool. Are you excited? Kim said, followed by a light chuckle. Pumasok naman kami sa elevator nung bumukas ito, and Kim pressed a button. Hindi ko na masyadong matingnan iyon dahil may brasong nakaharang. May iba pa kasi kaming kasama. Sunod-sunod akong tumango sa kanya. Mukhang nahahalata niya ang excitement ko. Hindi ko naman kasi maitago Bumukas ulit ang elevator at lumabas naman ang aming mga kasama. I look at Kim. Anong floor ba ang pool natin? Tiningnan ko ang numero na nasa taas ng elevator. Top floor, Kim answered. Bumukas ang elevator at lumabas na kami. Pumasok kami sa isang malaking pinto at bumungad sa amin ang pool na pangangako. It's a closed space at hindi ganon kataas ang ceiling. The pool is also huge and wide. Shucks, may mga lounges sa poolside. Kami pa lang ang tao probably dahil maaga pa. Impit akong napatili at tumalon-talon. Punong-puno ng excitement at tuwa ang puso ko. I turned to look at Kim and he held my hand. Naglakad kami papunta sa isang lounge na bakante at nilagay ang aming bag doon. Gumawi ang aking tingin sa pool. I giggled. Kaagad kong hinubad ang aking sundress at nagtungo sa shower na nasa isang gilid. Kita ko pa ang pag-awang ng mga labi ni Kim pero hindi ko na ito pinansin. Bahala itong maglaway. Hinding-hindi ako bibigay rito. Hindi muna. Napatalon ako sa gulat nang maramdaman ng may init na palad ni Kim sa aking bewang. His lips are nibbling my right ear. Nagwala ang aking puso sa kanyang ginawa at napatingin ako sa malalaking pinto na nakasarado. Kim, baka may pumasok. Na-miss ko na si Kim. 1 week na rin kasi simula nung may nangyari sa amin. I rented the whole place for an hour, hon. He whispered huskily. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa narinig. What the? Kahapon iniisip ko pa lang kung kaming dalawa lang. Magwawala talaga ako. Pero mukhang magwawala talaga ako. Shucks! Pinatay niya ang shower at isinandal ako sa dingding. Hinawi niya ang aking buhok at hinalik-halikan ng aking likod. Suddenly, he stopped. Marahas akong nagmulat ng mga mata at tiningnan siya. Bakit siya huminto? Hinarap ko siya at hinampas sa braso. Halatang-halata ang kagustuhan sa kanyang mga mata at nag-aapoy ang mga ito. I know he also wants me, so why did he stop? Ano namang trip mo? Nakasimangot kong saad sa kanya. What? Baka hindi niya talaga nirenta ang buong place. He let out a deep breath and cupped my cheeks. Biglang lumamlam ang kanyang mga mata. I can't do it, knowing na hindi mo pa inaamin sa akin na mahal mo ko. Nasa suyuan stage pa nga lang tayo tapos ganito na ang ginagawa ko sa'yo. I feel like a jerk.
Niyapos niya ang aking bewang at hinila ako papalapit sa kanya. Para namang natunaw ang aking puso nang marinig ang kanyang sinabi. My honey is really changing. Isinandal niya ang kanyang noo sa akin at pumikit. Kahit na sabihin mong okay lang kasi ginagawa natin to noon. Pero iba na ngayon, Sofia eh. I don't want to rush things. Hinalikan niya ang aking noo. Nirerespeto kita. Napanguso ako sa narinig at isinubsob ko ang aking mukha sa kanyang dibdib. Parang may kung anong init ang bumalot sa puso ko dahil doon. Gusto kong umiyak. Ang sweet mo naman. Natouch ako. Thank you, Kim. Niyakap ko siya. I heard him chuckle and caressed my hair. Hinagod niya rin ang aking likod. Napangiti ako nang mapansing iwas na iwas ang kanyang pangibabang katawan sa akin. Are you getting there, Sofia? Seryoso niyang saad habang nakayakap pa rin sa akin. Alam ko naman kung ano ang ibig niyang ipahiwatig eh. Kung malapit ko na ba siyang mahalin, hindi ako nagsalita. Bagkus niyakap ko lang siya ng mahigpit. Nagangat ako ng tingin at lumayo ng konti. I tiptoed and kissed him on the cheek. Mukha naman siyang natigilan sa ginawa ko. Secret! I giggled and ran towards the pool. Laman pa rin ng utak ko ang itinanong niya sa akin. Kim, I already got there. Ano ba ang gusto mong kainin? Wika ni Kim sa akin habang tinutuyo ang aking buhok. Nasa lunch na kami ngayon at may mga ibang tao na rin na naliligo. Napalingon ako sa kanya tila nag-iisip. I shrugged. Wala akong maisip na kainin. Pero kung sa Igniv Bar na lang kaya kami. Hindi kasi kami makapunta ron eh dahil ewan kay Kim. Bawal daw. Hindi ko alam kung bakit. Hindi na lang ako nagprotesta kasi inaantok na ako nang matapos kaming kumain. Ewan, hindi ko alam. You choose. Hindi rin kasi ako familiar sa mga pagkain dito sa Switzerland eh. Komento ko at tuluyan siyang hinarap. Kita kong basa pa ang kanyang buhok. Well, he offered to dry my hair kaya heto kami ngayon. Kinuha ko ang kanyang towel at tinuyo ang kanyang buhok. Ramdam kong natigilan pa siya sa ginawa ko. Doon pa rin ba tayo sa Igniv? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa kanyang buhok. Do you want to go there o gusto mong matry yung isang restaurant? Napatingin ako sa kanya. May isa pang restaurant? Pero alin doon? Nakalimutan ko na. Saan? Doon pa rin ba sa ground floor? He nodded at me. Muli kong isinampay ang kanyang towel sa kanyang balikat. I got my towel from him. Isinuot ko muna ang aking sundress bago isinampay sa balikat ang towel ko. Tumayo naman si Kim at muli niyang ipinalibot ang kanyang braso sa aking bewang. Delish La Pinceria. You'll surely love there. Wika niya habang naglalakad kami palabas ng pool. Bigla tuloy akong na-excite. Masarap din naman doon sa Igniv. Gusto ko ring matry ang Delish La Pinceria. Huhulaan ko. Maraming desserts doon oh. He nodded. Napangiti ako ng malawak. Nagbihis muna kami ni Kim bago tuluyang bumaba sa ground floor. Agad kaming nagpunta roon sa sinabi niyang restaurant. May receiving area pa bago tuluyang makapasok when we got there. Small lang ang space ng room tas puro couch ang upuan. The room feels cozy. Kim and I went downstairs. Mababa lang ang itim na hagdanan and it's a little bit narrow. Pagkababa namin, we were greeted by white walls and a relaxing atmosphere. Malaki na ang space dito. Pabilog na chandeliers ang ginamit at puro warm na lights ang ilaw dito. Through the glass walls, we can see the busy street of Marquesay. May mesa na nakadikit sa glass walls at agad kaming umupo roon ni Kim. May waiter na lumapit sa amin at ibinigay ang menu. Agad ko iyong binuksan and this time, naiintindihan ko na kung ano ang nakasulat. They have lattes, salad, desserts, breakfast, name it. Napangiti ako ng malawak at binuklat ang menu. What do you want, Han? Ani Kim habang nakatingin pa rin sa menu. I licked my lower lip and said my order. Raw cheesecake slice at lemon ginger shot. Gusto ko sanang itry ang nutritious shakes nila pero ang mahal. Tiningnan ko si Kim at kita kong nakataas ang kanyang kilay. You don't want to try their nutritious shakes? Nanlaki ang aking mga mata na napatingin sa kanya. What the? May lahi ba siyang psychic? Natawa ko ng mahina. Kim really knows what I want. Gusto ko nitong banana peanut shake. Wag na lang yung lemon ginger shot. Shucks, kahapon pa ako sobrang takaw. Talaga kasing ang sarap ng mga pagkain dito eh. Tumingin ako kay Kim and his eyes are glistening with amusement. Para bang hindi siya satisfied sa sinabi ko. That's all? Are you sure? Napanguso ako. Actually, marami pa talaga akong gustong kainin.
Dahan-dahan akong tumango sa kanya pero nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Napakamot na lang ako sa ulo. Gusto ko rin itong carrot cake. My voice trailed off. Nahihiya akong tumingin sa kanya pero nakangiti lang siya habang tinitingnan ako. It was as if he's asking me to go on. Shucks naman nakakahiya. Baka maubos ang pera niya. Pero siya, maubusan ng pera. Pero nakakahiya pa rin Pero gusto ko pang umorder. Nagahalo ang aking emosyon at gusto kong maiyak. Shucks, sabihin ko na lang kaya kung ano ang gusto ko. I repeated what I wanted to eat. Raw cheesecake, banana peanut shake, carrot cake at wild blueberry almond tsaka coffee latte. Hehe. Napakamot ako sa aking kilay at tinakpan ang aking mukha gamit ang menu. Mariin akong napapikit ng marinig ang paghalakhak ni Kim. Shucks. Sa matakaw ako Bakit ba ha? Okay Han, I'll order those foods for you, except for the coffee latte. Wika niya bago tumayo. Kumunot ang aking noo dahil sa narinig. Naiwan naman akong nakatingin lang sa kanyang papalayong likod. Bakit naman kaya ayaw akong painumin ni Kim ng coffee latte?